Hello, Sis Albi. Ayan na pala si Good morning Hello, po. sir. Good morning, Nina. Good morning po. Good morning sa ninang kong maganda. kasing ganda ng inaanak. Good morning po. Good morning, Ate Susan. Good morning po. Kayong dalawa pa lang po ang naka-open. Good morning, good morning. Good morning po. Good morning Maging sa mga nasa naka-close ang camera. Alam ko po na nandyan lang po kayo. Good morning po sa inyo. Purihin po ang Diyos. Good morning, Kuya Jojo, Sister Vivian, Sister Jenny, Mars Irene. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Ayan. Po ngayon, November 8 na, no? November 8 na po. Ang bilis po. Natapos na agad ang isang linggo ng November. Marami po ba kayong naging activity nitong nakaraang araw? No? Marami po ba kayong mga pinuntahan? Naku. Ang ninang, zero. Takot-takot. Dami Kahit na, pwede na. ang dami na daw bata sa mall. Totoo ba yun? Oh, meron pa nga daw yung doktor nag-text sa akin. Pati daw yung bagong panganak, sinama sa mall. Wow. Sabi Pati ko, naku. Kaya sabi ng doktor, baka pagsisihan natin yan sa huli. Along with national task Tama force. po, opo. Ba't kaya gano'n, no? Parang nasabik yata yung mga parents na isama yung mga bata sa sa labas. Kaya po, no, kahit na delikado, baka parang iniisip po nila tapos na yung COVID. Hindi pa. Kami nga sa Don Bosco, wala pang pasok. Ay, hindi pa po mag face-to-face? Zoom sila. Via Zoom. Ang Assumption College, ayon doon sa kamag-anak ko na may school service doon, kinausap na sila ng madre. Hindi muna magbubukas kasi marami daw namatay na madre. Assumption, ha? Oo. Assumption yun. Saka po yung mga bata, kahit first dose pa lang, no, labas na sila ng labas, yung mga 12 to 17. Ako, dito, walang sa amin dito sa Rodriguez, ako, mananawa ka lang magsaway. Yun nga ang ayaw ng mga anak ko, lalabas pa ako para magsaway. May stress lang po kayo pag saway sa mga bata. Hindi na po mapigilan eh. Ang nakaka-worry lang po is yung mga nasa mall kasi kulob. Sinabi mo pa. Opo, kulob yun. Tapos ang dami nga yung mga baby daw, Nina, nasa loob na ng mall. Oo. Ako nung maliit yung mga anak ko, alam mo ang ginagawa ko. Yung panganay ko mahilig kasi magbasa. Nung bata-bata siya, gusto niya Reader's Digest. Ngayon, nung medyo lumalaki-laki na, gusto, bibilin mo sa kanya libro. Yung mga The Unknown. Kasi hindi namin sila pinalalabas ng gate. Kasi bakit? Hindi COVID ang problema namin yun. Yung hindi maganda yung kapaligiran. Bakit pala napasin mo? Ayun Yung anak kong babae, ang binibili kong book doon, yung bang mga pambabae na gugupitin, tapos bibihisan mo yung babae, bibihisan mo ng damit, ganun, talagyan ng makeup, ganun. Yun ang binibili. O kaya yung connecting the dots, ganun. Hindi talaga sila lumalabas kahit walang COVID noon. Yung paligid mo naman, COVID na rin eh. Diba? Hindi maganda yung paligid. Kaya hindi rin ako Ang tanong nga nung panganay ko, Mami, bakit sila nakakalabas? Bakit kami hindi? Ang sagot ko na lang, siguro hindi pa nakakabili ng books yung nanay nila. Baka hindi pa nakakabili ng mga ginagawan ko lang ng dahilan na yung maa-accept ng bata. Opo. At saka pag sinabi gusto ice cream, bilhin na lang ice cream. Pag gusto daw ng mag-pancake, luto na lang ng pancake.
Ganun lang. Hindi naman mahirap eh. Tayo lang din magkulang ang walang pamigil. Opo. Ang Ayan. hirap. Nakakatuwa po ang yung pag iniisip natin yung mga nagdaang panahon, kung paano po natin pinalaki yung mga anak natin, 'di ba? Nakakatuwa po na alalahanin yung mga araw na yon na parang ang hirap na ibalik ngayon, no? Sa generation po ngayon, hindi na sila maka-adapt yung mga kabataan ngayon. Pero ngayon po, pwede silang magstay sa bahay, basta bigyan mo lang sila ng gadget na maglalaro sila sa kanilang cellphone, 'di ba? Yung mga games naman sa cellphone or sa mga basta may internet dapat. 'Yun po yung naman ngayon. So, every generation po iba-iba talaga ang kwento ng buhay. Pero nakakamiss talaga yung noon na hindi na po naabutan ng ating mga no, mga younger generation, yung mga dating panahon na bandang mga 70s, 80s. Yan, ang saya-saya. Parang for me, yung 80s, na yan, yung year na yon, parang ang saya po nun, kahit na simple ang buhay, hindi naman sabihing mayayaman yung mga tao. Pero kung babalikan mo yung during the 80s year, para sa akin masaya siya, memorable siya. Yun yung ko elementary and high school days, yan, 80s. Hindi ko lang alam sa 70s, yan, kung kamusta po noon. Pero itong pagpasok ng 90s, medyo syempre, okay pa naman. Pero itong year ng 2000 hanggang ngayon, no, talagang makikita po natin, paiba ng paiba ng paiba ang ating pong panahon. At masasabi natin na hindi po, sana maganda kung paganda ng paganda di ba? Maganda po kung halimbawa habang nadadagdagan yung years, sana paganda ng paganda ng paganda. Pero hindi po gano'n yung nangyayari. Kaya po tayo ay talagang nananangan sa ating Panginoon na ito pong nangyari ngayon, lumuwag na dito sa NCR. Masasabi po natin na sinagot naman po ni Lord yung prayers natin dahil nga po gusto natin na bumalik na po ang sigla ng economy. So, plus yung bumaba na po yung case ng COVID at totally po mawala na. Yun nga lang po, sana hindi magpabaya yung mga tao. No, na Mahigit ng 1 million lang namatay, di ba? Dito po sa Pilipinas pa lang o sa buong mundo po? Hindi, sa atin lang. Dito pa lang po. Ang dami na, no? Yun ang alam ko. Opo. And majority po ay mga frontliners, no? Majority, mga frontliners. Pero ako nasanay ko yung mga anak ko noon nalalabas lang kapag mag-church. Yun. Pag magsisimba. Oo. Dahil behave sila sa sa church. Paglabas namin ng church, mag-ice cream sila. yung nasa cone. Opo. Tigi-tigi sa silang mag-ice cream. Pero pag yung isang anak ko, yung pangatlo, hindi siya behave, yung akyat baba sa upuan, wala kang ice cream kasi hindi ka nag-behave sa church. Tapos iiyak yun sa atin niya. Ate, sabi niya, wala akong ice cream. Sabi ng ate niya, kasi kaya hindi ka binili ni mami kasi hindi ka nag-behave sa church. Ang kasali yung mga anak ko, sanay nang nakaupo lang. Nakikita ko ngayon pag pumupunta kami dyan before, ang tahimik ng bahay nyo, yung pala nasa kanilang kwarto lang yung mga anak ni Ninang. Kala mo wala silang anak kasi walang lumalabas, yung pala mga nasa room lang sila. No? So, ganun sa tahanan nila Ninang. Ganun po siya nagdisiplina. No? Siya po ay nag-iisang anak lang, no, Ninang? Nag-iisang anak ka lang eh. Kaya po siya, no, very protective sa kanya pong mga anak. Yan, Nakakasemisan yung mga usapan ng matanda, hindi dapat marinig ng bata. Opo. Kaya sabi namin, pag may dumating na bisita, halimbawa ang schedule ng bisita, 7 ng gabi, 6 kain na kayo. Magsimulan na yun bago umakyat.
Pag dumating na yung bisita, takbuhan na sa taas yun, nagrurumagasahan na sa hagdan yung mga yun. Nasanay sila ng gano'n. Opo. Yun. Yay! Ngayon daw, yung sa magkakaroon na raw uli ng face-to-face pa na ME. Ngayon, tinatanong kami yata yung magiging unang team. Yung sa unang first na face-to-face sa February. Hindi ako sumagot kasi deep in my heart gusto ko. Kaya lang takot talaga ako sa COVID eh. Opo. Kaya hindi ako makasagot. Pag-pray po natin na totally, Ninang, talagang tayo po ay maagapan sa bakuna. Syempre, kailangan na po nating magpa-booster, di ba? Kaya lalong-lalo na pag after 6 months na. So, yun po siguro muna ang natin, ang bigyan natin po ng pagtuunan natin ng panalangin na unti-unti po maibalik na po sa normal po ang ating pong buhay. Medyo marami lang talagang hindi na maibabalik. No? Yan pong social distancing, yan po ay mananatili for sure. Tapos yung ating pag-wear ng mask, di ba? Hindi na po yan mawawala dahil kailangan po tayong palaging bukod po sa banal na dugo, makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Hesus na siyang nagbibigay po ng ng proteksyon at pagkaligtasan po sa ating lahat, ay ang mask ay kailangan din po for our protection. Yan. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po ng Monday. We are 28 na po dito sa ating Zoom room ngayong umaga. Kamusta po ang bawat isa? Yan, opo, napakaganda po na tayo po ay sama-sama na simulan ang week na ito, na tayo po ay sama-samang aawit, mananalangin, mag-aaral ng salita ng Panginoon. Yan, kaya tayo pong lahat na naririto po ngayon, alam ko po na ang bawat isa ay may iba't ibang mga sitwasyon na pinagdadaanan. Hindi po tayo exempted na dumaan sa mga pagsubok sa buhay. Ang mahalaga po, meron po tayong Diyos na pinananampalatayanan na ang Diyos ay buhay, makapangyarihan, dakila, tapat sa kanyang pangako. Siya po ang magtatanggol sa atin. Alam niyo po, ang Panginoon, to the rescue agad sa atin yan. Ano po? Talagang to the rescue agad ang Panginoon sa kanyang mga anak, sa mga anak po ng Diyos na tunay na lumalapit at nagsusuko sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng walang gawin si Lord eh. Kasi sinabi po niya sa Jeremiah 33 verse 3, "Call unto me and I will answer you and I will show you." Sabi po niya, "I will show you great and mighty things which you do not know." No? Pero ang sabi po, call unto me. Tumawag daw po tayo sa ating Panginoon. Sasagutin ko kayo, sabi po niya. Kaya ito po yung ating ginagawa everyday dito sa DMPAD. 238 days na po ngayon. Palakpakan po natin ang Panginoon. 238 days. Talagang alam niyo po, itinatak ng Diyos sa ating mga puso ang gawain ito. Hindi po pwedeng liliban tayo sa gawain ito. Hinahanap na natin. Amen. Hinahanap na po natin. Praise God. So ngayong umaga po, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Truly, by the power and love. Irene, meron pala ako anak i-remind. Opo, kasi Ninang. kami, kahit na nakadalawang vaccine na kami, opo, inunutukin kami na uso na daw ngayon, nag-uumpisa na yung flu. Kaya in-injectionan kami ng flu, and that is good for 1 year. Tapos sa kaliwa ako nilagyan ng flu. Tapos sa kanan, pneumonia. Opo. Yung pneumonia daw, 5 years daw yun. Opo. Alam mo, nung lumapit ako sa ninong mo, sinabi ko, "My love, 2 injection daw ako. Paano kaya yun?" Ang sabi ng ninong mo, "Oh, bakit ka matatakot? Andito naman ako. Kapag ikaw na yung i-injectionan, hahawakan kita." Sabi ko, "Siya, upo ka na, huwag kang matakot. Andito ako." Yung kaya parang medyo nagkalma ako. Biro mo, nakaya ko yung 2 sa isang upo.
Kaya meron na kaming flu, meron pa kaming pneumonia. Opo, tama po Yun. yan. Kaya kailangan kung nag-invite tayo na magpabaksin na lahat, kailangan din siguro gawin na rin yun. Opo, opo. Lalo kung mga senior, yung Tito Leo mo ba yun, di ba? Senior na siya. O Opo, dapat may mga ganun na din sila. opo, opo. O sige, start na tayo. Okay po, Nina. Salamat po for your reminder. Napakahalaga po talaga, no? Kailangan po Oo. alagaan po natin ang ating mga sarili. Alagaan po natin ang ating mga sarili. Remember that this body is the temple of the Holy Spirit, no? Ang ating pong mga physical na katawan ay container ng banal na spirito, ng spirito at ating kaluluwa. Kailangan po nating alagaan ang ating mga physical body na kung ano po yung mga ibinigay po ng Lord na para po tayo ay maging healthy, maproteksyonan po tayo. I-consider po natin yon na ipagawa. Praise God. Kaya nga po yung annual check-up, yan, hindi po yan masama. Hindi po masama ang punta sa doktor. Ang mga doktor po ay regalo ng Panginoon. May pagkakatawag po sila sa ating Diyos. Amen. Yan, kaya wag po kayong, hindi po tayo extreme na hindi po tayo maniwala, no, sa mga kakayanan ng mga doktor. Tayo po ay naniniwala na sila po ay ibinigay ng Diyos para sa atin upang tayo po ay makaranas po ng kagalingan, no? Pero syempre, naniniwala po tayo, no, na our God is our great healer. Na meron po siyang makaparaanan para sa atin pong mga nararanasan na sakit karamdaman. Praise God. So, walang puwang, no? Walang puwang ang sakit karamdaman sa ating buhay. Amen. 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 Wala pong puwang 'yan. Sabihin niyo, wala kang puwang, no, sa aking katawan, sa aking physical na katawan sapagkat ito ay pinananahanan ng banal na spirito, no? Tayo po ang templo. We are the church. Tayo po 'yun. Yung pong pinupuntahan nating church na simbahan po na atin pong pinupuntahan pag tayo sasamba, yun po ay physical church, no, building po 'yon. Pero tayo po ang totoong church kasi tayo po yung buhay, no, na magpapahayag ng salita ng Panginoon. Yan. Thank you, Lord. Sa umaga pong ito, awit po tayo. Napakaganda po ng awit na ito. Praise God para sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grave.
Hallelujah. Oh glory. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos, amang banal naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit, Panginoon. Kami po ay nagbibigay ng aming papuri, pasasalamat. Sinasamba po namin kayo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Lord, dungawin niyo po, Panginoon, at kami inyong tingnan, Panginoon, tunghayan, Panginoon, sa iba't ibang locations, Panginoon, na kung saan po kami naroroon ngayong umaga. Lord, we pray in the mighty name of Jesus. Lord, na malugod ka po, Panginoon, sa amin pong ginagawa, Panginoon, every morning dito po sa DMPAD. Wala po kaming ibang ninanais, Panginoon, sa aming buhay, sa bawat araw, Lord. May pandemic man, or kahit wala na, Panginoon, nais po namin, Lord, na gawin po ito sa bawat araw ng aming buhay, na ikaw po ay aming uunahin. Lord, bago pa man namin gawin ang mga ibang bagay sa aming buhay, sa bawat araw, Lord, nais po namin, Panginoon, na magbigay ng kaluguran. Tanging sa inyo po lamang, sapagkat kayo po ang Diyos na makapangyarihan, ang may likha ng langit at lupa, ang Diyos na kailanmay hindi magbabago kahit noon, ngayon, at magpakailan pa man. Lord, hindi ka po nagbabago, Panginoon. Hallelujah. You are the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ikaw po ang may pahiram ng buhay na ito, Panginoon. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng nangyayari sa mundong ito, Panginoon. Tunay na makapangyarihan, dakila at tapat sa iyong salita, sa iyong mga pangako, Panginoon. Amin pong inaangkin, Lord, ang lahat ng pangako mo po sa aming buhay. Lord, salamat. Patuloy na palakasin mo po. Patatagin mo po ang buhay po ng bawat isa, Panginoon, sa bawat araw. Ikaw po ang tunay na nakababatid at nakakaalam ng lahat ng mga pangyayari, sitwasyon ng buhay po ng bawat isa. Lubos, Panginoon, na mas kilala mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman naririto po kaming lahat, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, naninikluhod ang aming abang puso, Panginoon, na sa lahat, Panginoon, ng nakikita mo sa aming buhay, na mga bahid kasalanan, Panginoon, mga kasalanan na hindi pa po namin nahihingi ng tawad sa iyo, Lord. Lord, patawarin niyo po kami, humingi po kami, Panginoon, Lord, ng kapatawaran, nagpapalinis po kami, Panginoon, sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesus, sa dugo na itinigis ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Lord, patawad po, Panginoon. Alisin niyo po at patawarin ang bawat isa sa amin at gawing karapat-dapat, Panginoon, na makalapit sa inyong kabanal-banalang trono. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At aming inaangkin, Lord, ang sinabi mo po sa iyong salita, in 1 John 1:9, Lord, na kung ipapahayag po ng aming labi ang aming kasalanan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na banal, na kami po'y patatawarin mo, Panginoon, sa lahat po ng aming kasalanan, sa lahat ng aming kalikuan, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng kapatawaran, kumpletong kapatawaran, Panginoon, ay ginawad niyo na po sa buhay po ng bawat isa. At meron kaming kalayaan, Panginoon, na kami po'y lumapit po sa inyo. Salamat po ng marami. Patuloy na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay damitan niyo po ng damit ng inyong katwiran, Panginoon, upang ang lahat ng aming mga isasambit na panalangin, Panginoon, ay makaabot po dyan, Panginoon, sa banal niyong trono sa kalangitan. At ang bawat panalangin, Panginoon, na amin pong idadalangin, kahit sa individual na panalangin, kahit sa sama-samang panalangin, kahit po, Panginoon, yung ibinubulong lamang namin mula sa aming puso na panalangin, kahit yung nasa isip namin na panalangin, Panginoon. Lord, alam mo po ang lahat ng ito. At wala na pong hadlang, Panginoon, upang hindi mo katagpuin, upang hindi mo tugunin at sagutin, Panginoon, ang bawat panalangin ng bawat isa. Wala ka pong lalampasan, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Ang lahat po ay makararanas, Lord, ng pagpapala,
na higit pa sa inaasahan namin, Panginoon, para sa araw na ito. Hanggang sa susunod na araw, Panginoon, habang kami may hininga, patuloy kami lalapit at tatawag po sa inyo. Lord, maraming pong salamat. Lord, sa amin pong programa, Panginoon, na inihanda mo for today. We ask, Lord, the presence of the precious Holy Spirit to lead us, to guide us, to teach us, Lord. Habang kami, Panginoon, magkakaroon ng pagbubulay-bulay ng iyong salita sa araw na ito. We praise you, Lord. We honor you. We love you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Amen. Panginoon. Hallelujah. Amen. Isang mapagpalang araw po ng Monday. At ngayon po ay nais ko pong magbalik ng pasasalamat sa Panginoon bago po tayo dumako sa ating pong devotion. Praise God. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos na ang ating pong napag-usapan na yung bazaar po last week. Ito po ay nagkaroon po ng event last Saturday. Salamat sa Panginoon. Talagang ginanap ng Panginoon ang napakagandang araw na ito. Nung Saturday po na nagpunta po ang ating pong mga kapatid na mga taga-DM PAD, ang ating pong mga magaganda, masisigla, at mga energetic na mga Zumba instructors po, at maging po sa buhay po ni Sister Ana, ang ating coach po, pagdating po sa pag-exercise. Ay salamat po sa buhay po ni Sister Ana Clemente, ni Mars Irene Alfonso, ni Sister Lynn, maging po kay Sister MJ. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ng ating mga kapatid. Alam ko po na kung malapit lang kayo, gustong-gusto nyo rin pong pumunta. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, isa lang po yung nakikita kong pwedeng mangyari dun sa sa mga activity po ng Zumba, upang maibahagi po ang salita ng Diyos sa mga a-attend at uma-attend po ng Zumba. Yan. Higit pa po doon, yung makaka-exercise sila, pero yung makakapakinig sila ng salita ng Diyos, maging ang panalangin po sila, ito po yung pinakamagandang yan. Praise God. So patuloy po tayong maging fishermen, Maging po tayo, mangisda po tayo ng mga tao ng kaluluwa at dalhin po natin sa paanan ng ating Panginoon. Marami pong magaganda at dakilang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi ko nga po kila Sister Ana, kay Mars Irene, Sister Lynn, at Sister MJ, dito po nila magagamit talaga ang binigay po, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon na mai-share po nila ang gospel sa lahat po ng mga kababaihan. Dami po talagang nasabik sila mag-Zumba. Nagdatingan 3:30 pa lang, nandun na mga naka-costume pa sila. Di ba? Naka-costume pa at excited sila na sila po ay makapag-exercise. So, ito po ay pagkakataon, na ibinigay ng Diyos upang tayo po ay ipalaganap ang salita ng Panginoon. Amen? Yan, nagpapasalamat po ako, mga kapatid, mga kapatid dito sa DM PAD, sa Kumari Club, sa inyo pong ginagawang suporta sa Carol Christmas Bazaar. Praise God. At naniniwala po ako na ito pa lamang po ang panimula at marami pa pong mga pwedeng gawin ang Diyos, para po sa lugar na yon, maging sa buhay po ng bawat isa. Praise God. Ayan, sana po ay kahit naka-off cam po kayo, ay nandyan lang po kayo, ha? Yan, praise God. Sige nga po, pwede po bang mag-heart react po tayo? Para kay Lord po ang heart react na yan. Yan, saan ba yung heart react? So heart react po tayo. Ayan, heart react naman po tayo, mga kapatid. Ibig sabihin, si Sister Ruby Chongson, iba yung react niya, natatawa. Diba? Hindi heart. Ang cute naman ng mga heart na yan. Praise God. So ngayong umaga po, napakaganda po ng ating devotion nasa 2 Korinto chapter 9. At ito po ay i-share po sa atin ngayong umaga ni Sister Trini. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Diyos. Thank you, Lord. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Good morning po, mga ka-devotion. So this morning po ay wala po tayong exhorter. Pero sama-sama ho tayo this morning na gagawin po ang ating pong AHA. And ang AHA po natin today is very familiar dahil napag-aralan ho natin ito dun sa isa sa mga
Bible Basic Seminar po natin, which is yung pong number 9, Christian Stewardship. And most of the time, ito pong chapter 9 ng 2 Corinthians ay ginagamit kapag ako nag-exhort ng tithes and offering. Yan. Kaya this morning po ay babasahin ho natin yung buong chapter 9 ng 2 Corinthians. Medyo maiksi lamang po ito, 50 na verses. Kaya ako na lamang po ang magbabasa, pero sundan niyo po ako sa inyong mga Bible. And later on, magpo-focus po tayo doon sa verse kung saan ho natin yung ating aha for today. And I'll just give some points no about this one. So sabi mo sa 2 Corinthians 9, makisabay po kayo. Verse 1, hindi ko na kinakailangang sumulat pa sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga pinabanal ng Diyos sa Judea. Dahil alam ko namang gustong-gusto ninyong tumulong. Ipinagmamalaki ko pa nga ito sa mga taga-Macedonia. Sinasabi ko sa kanila na mula pa noong nakaraang taon, kayong mga taga-Akaya ay handa nang magbigay ng tulong. At ito nga ang nagtulak sa karamihan sa kanila na magbigay din. Kaya nga pinauna ko na riyan sina Tito para matiyak na handa na kayo sa inyong tulong gaya ng ipinagmalaki ko sa mga taga-Macedonia. Sa ganoon, hindi nila masasabi na walang kwenta ang pagmamalaki namin tungkol sa inyo. Sapagkat kung dumating ako riyan kasama ang ilang mga taga-Macedonia at makita nilang hindi pa pala kayo handa sa inyong ibibigay, gaya ng sinabi ko sa kanila, mapapahiya ako at pati na rin kayo. Kaya nga naisip kong paunahin ang mga kapatid na ito sa akin para habang hindi pa ako nakakarating ay malikom na ang inyong mga ipinangakong tulong. At sa ganitong paraan makikita ng mga tao na kusang loob ang inyong pagbibigay at hindi dahil napilitan lamang. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Doon sa verse 8, ito po yung aha po natin for today, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay, at lagi ninyong matutulungan ang iba. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Verse 10, ang Diyos na nagbigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Verse 12, dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya na nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. Sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. 14, buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na ipinamalas niya sa inyo. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Praise God. God bless the reading of His words. Praise the Lord. So, dito po ay makikita po natin, no, kung babalikan natin yung devotion natin kahapon, parang meron po silang kaugnayan because this is regarding nga po sa giving. But this time naman ay isang part naman ng ng Corinthians, which is yung mga taga-Akaya naman, ang binibigyan po ni Pablo nung kanyang sulat regarding po dito tungkol sa pagbibigay. So dito po makikita natin doon sa introduction na si Pablo, he is very proud doon po sa mga taga-Akaya kasi nakita niya kung gaano po sila mapagbigay.
Yun, nandun yung kanilang pusang loob na pagbibigay. So, si Pablo, kapag nagpupunta siya sa iba-ibang mga lugar, pinagmamalaki niya itong mga taga-Akaya na sinasabi niya sa mga taga-Macedonians na napaka-gift-giving nitong mga taga-Akaya. Kaya sinasabi niya po dito sa kanila na bibisitahin niya kasi yung mga taga-Akaya. So sabi niya, ngayon pa lamang ay ibigay niyo na yung inyong mga kaloob para pagdating namin dyan ay hindi na yung doon pa sila mangongolekta ng mga ibibigay nilang tulong sa mga taga-Judea. So parang dito makikita natin na merong cost, meron pong parang program na ginawa si Paul na naglilikom po siya, no, ng tulong para sa mga taga-Judea. And nakita niya kung paano na kahapon nakita natin yung mga taga-Macedonia, ngayon naman yung mga taga-Akaya na sinasabi niya na ibibigay nila yung kanilang tulong sa mga taga-Judea. Ngayon po dito sa ating pong mismong text ng ating AHA po for today, which is yung verse 8, ang sabi po diyan, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. So makikita po natin dito, meron po tayong 3 points na makikita for ating apong awareness, no? Makikita po natin yung una, ang sabi po ay magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Very true naman po na kayang-kaya po tayong pagyamanin po ng Panginoon. Ang ating pong supporting verse po dito sa number 1 na ating pong awareness ay makikita po natin sa verse 10. Ang sabi doon ay ang Diyos na nagbigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyong mga pangangailangan para lalo pa kayo makatulong sa iba. Ano ang ibig sabihin po nito? Ibig sabihin lamang po nito na ang Diyos ang pinagmulan po ng lahat ng bagay na meron ho tayo. At kung ano man po yung ating pong kalalagayan po ngayon, ang sabi kasi dyan, ang in-specify niya sa isang magsasaka. Pero sa ating pong sitwasyon po ngayon, yung ating pong source of income, ating pong trabaho, ang ating pong business, ayan po ay ibinigay ng Diyos na para po tayo ay mapagyaman. Kumbaga yan ating source ng ating pong tinapay na makakain. Pero ang sabi po dito ay higit ang Panginoon na kaya niyang pagyamanin kung ano ang meron po tayo at higit pa sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. So the Lord can bless even yung ating pong mga talents na pag-aralan ho natin po, no, doon sa Christian stewardship, na hindi lamang po sa financial na kaya tayong pagyamanin ng Panginoon in terms of giving, kasi meron po tayong talents, meron tayong skill, meron tayong time. But today we will focus, no, about sa ating pong finances, kasi ito yung pinag-uusapan po dito sa 2 Corinthians verse 9. So yun po yung ating unang awareness, no? God is able to bless us abundantly. Amen po ba? Agree po ba kayo? Bakit po kaya tayong pagyamanin ng Panginoon abundantly? Kasi po, first thing, ang Panginoon po ang unang nagbigay sa atin. He gave us everything that we need when He gave Jesus Christ to die for us on the cross. Ilagyan ko ng konting tornilyo. So sabi nga po, sinare ko sa aking AHA kahapon, no, na ang Panginoon ho ay ang amang Diyos. Ibinigay po niya yung pinakamahalagang bagay sa kanya, ang Panginoong Jesus. So meron pa ho ba siyang hindi kayang ibigay sa atin kung ibinigay na nga po niya ang kanyang kaisa-isang anak? Kaya sabi ho niya dyan is magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong pangangailangan. Meron pa po bang mas higit sa ating pangangailangan sa ating pong Panginoong Jesus? Ang ating pong mga physical na pangangailangan, ating mga financial needs ay kaya pong ibigay ng Panginoon. Amen po? Yan po ang sabi ho da ating first na awareness. Yung pangalawa naman, sabi diyan is para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Ang ganda po nung ng ginamit dito na lahat ng panahon. Ibig sabihin ho ay hindi lang kapag kaanihan, hindi lang kapag ka end of the month or quincenas, no, sa mga ating mga kapatid na meron po mga trabaho na ang inyo pong sweldo ay every 15th of the month or every 30th of the month, ay doon lamang ninyo nararanasan yung kasaganaan na nagmumula sa Panginoon. Sabi dyan po kasi sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay. So ibig sabihin, sa lahat po ng bagay ng buhay natin na kaya po nating maibigay sa iba. So for an example po, no,
meron pong lumapit po sa inyo. Yan. Prior to that, ay nagkaroon na po kayo ng conviction na gusto nyong magbigay sa taong ito. So, hindi ho yan palalapitin sa inyo ng Panginoon kung hindi po ninyo kayang ibigay ang pangangailangan ng taong iyan. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng conviction kasi ang Panginoon po yung nagbibigay po ng conviction na yun. Kaya yung mga kapatiran ho natin na mga taga-Akaya nung unang panahon, beforehand ay nagkaroon na po sila ng conviction na tumulong irregardless of their situation. Pero nakita naman po natin dyan yung assurance ni Paul sa kanila na sabi po niya, sa lahat ng panahon, maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Amen po ba? Hindi ho tayo pagkukulangin po ng Panginoon. And then ating pong third na awareness, sabi niya, at lagi ninyong matutulungan ang iba. So bakit ho tayo pinagpapala ng Panginoon? Bakit po niya inaalaw na pagpalain yung business natin? Bakit niya inalaw na meron po tayong trabaho? The very goal of God is for us to help others. Yan ho ang sabi sa salita po ng Panginoon eh. Hindi niya ho ibinibigay yung mga pagpapalang yan para sa atin lang. Kundi ang pinaka-purpose ng Panginoon is that magamit niya po yung buhay po natin para maging daluyan po ng pagpapala sa iba. Ngayon mga kapatid, dun sa ating pong honesty, sa akin pong honesty, naisip ko, may mga pagkakataon po na tayo ay hindi nagiging matulungin no, sa iba. Meron pong mga underlying reasons, meron po tayong kanya-kanyang sitwasyon ng buhay, rason kung bakit minsan hindi po tayo nakakapagbigay sa iba. Possible po na una na rason po ay meron po tayong worry na kapag tayo ay nagbigay sa iba, baka yung ating pong pangangailangan ay magkulang. Amen ba? Nakaka-relate po ba kayo mga kapatid? Minsan iniisip mo na ito na lang kasi yung meron ako eh. So kung ibibigay ko pa, paano naman ako, paano naman yung aking pamilya? Meron din pong mga situation na minsan tayo mismo yung nangangailangan. So talagang sobrang medyo mahigpit po tayo sa pagbigay, pagtulong sa iba. Kaya hindi po natin na ibibigay yung nararapat na gustong i-allow ng Lord na ibigay po natin. And meron din po mga situation na sadyang may mga tao na sabi nga nila ay kuripot. Sister Irene, nasasabi ba sa'yo yan? Sister Irene, Ilocana yan, Sister Irene. Sabi nila mga Ilocana daw ay mga kuripot. Tama ba yun? Meron ba dito na nasasabihan ng ganyan? Ay, mga Ilocano, mga kuripot. Yan, number 1 na tagline po yan, ng mga katulad namin mga Ilocano. Sabi ko, hindi naman ho lahat. Huwag nating i-generalize. Pero honestly po, mga Ilocano, kuripot in a way na maganda. Depende sa pag-ano. Yes, ano po sila eh. Pagkakagatusan. Tama ho yun, no? Sabi ko kasi sa kanila noon, kapag ka kasi ang... Masino lang talaga mga Ilocano. Masino. Ayun po yung tamang term, no? Sister Emmeline, no? Masino po sa pera, hindi ho kuripot. Yan, yun, tama, Sister Jenny. Masino. Sa tamang, Kaya pag dati ho, sinasabihan ho ako ng mga classmate ko, mga kaibigan ko, naku, si Ilocano yan, kuripot yan. Kasi alam ko, pinaghirapan ko yan. Pero alam nyo, noong naging Kristiyano ho ako at naintindihan ko na ang purpose ng buhay, kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. Naalala ko, meron ho kaming EGR noon. EGR, naka-attend po ba kayo? Wala pa yata tayo dito noon mga EGR no? Kasi dahil sa pandemic. Noong panahon ho namin ng EGR, Encounters God Retreat, meron po kaming part doon na bubunot ka po ng name. Yung name na yon, hindi yung pangalan mo ang mabubunot mo. Meron doon na possible na ikaw ay disciplinarian, ikaw ay isang leader, ganun. Alam niyo pong nabunot ko nung time na yon, tandang-tanda ako talaga, generous. Sabi ko, amen, praise God. Kasi talagang, alam mo yung puso mo na gustong-gusto mo talagang magbigay. Kasi mga kapatid, dito ho sa ating pong aha po for today, sinasabi ho ng Panginoon dito na ang pagbibigay ho natin is para ho tayo nagtatanim. Para ho tayong kapag ikaw ay isang magsasaka, kapag nagtanim ka sa isang 1/4 hectare ng lupa, ay syempre yung i-expect mo na ang iyong iha-harvest ay kung ano yung itinanim mo sa 1/4 hectare, no? Pero kung ikaw naman ay nagtanim sa isang hektaryang lupa, syempre
ganon din naman na mas marami po ang iyong aanihin. Ito po ang Tama. sinasabi po ng Panginoon ho sa atin dito. Ang sinasabi po diyan, ang naghahasik ng kaunti ay umaani din ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Meron nga tayong napag-aralan po noong nakaraan, no? Nang sabi po natin ay tanim lang po tayo ng tanim ng ating pong mabubuting gawa, sa ating pong pagbibigay. Kasi alam niyo po dito, sa ating pong action sa araw pong ito, sa ating pong pagbibigay, ano ho ang ating pinapatunayan? Una po ay we acknowledge na lahat po ng meron ho tayo ay nagmula po sa Panginoon. Kaya naman po tayo nagbibigay kasi alam natin, Lord, galing po sa iyo to eh. No, galing sa iyo to, kaya nais ko rin pong i-share sa iba kasi galing sa iyo yung pagpapala. Ito hindi ho galing sa aking sariling lakas, sa aking sariling kakayanan. Number 2 po, it's a way of giving thanks to God. No? Kasi alam mo na na pinagpapala ka ng Panginoon, Lord, I want to give to others dahil gusto kong magpasalamat sa iyo na pinagpala mo yung buhay ko. Yan, yung ating pong pangalawang action. Number 3 naman, sa ating pong when we give po, mga kapatid, pinapatunayan po natin na, or we exercise our faith to God. Faith and trust. Bakit po? Na-exercise ang faith and trust kapag tayo ay nagbibigay sa iba, maging sa gawain po ng Panginoon. Kasi alam po natin na kapag nagbigay po tayo, ang pinagbibigyan natin ang Diyos. So ang Panginoon na pinagbigyan po natin nung anuman pong meron po tayo, ay pinaniniwalaan po natin, pinananampalatayahan po natin na kaya po niyang ibalik po yan sa atin. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, He can give that to us, a good measure, pressed down, shaken together, running over, siksik, liglig, umaapa, walang sukat kalagyan. Meron po akong narinig na nagsabi na magbibigay lang daw po siya kapag umaapaw na daw yung pagpapala sa buhay niya. Parang sinasabi niya na kapag yung blessing niya ay excess na, yung excess na yun po ang ibibigay. Pero hindi ho yun ang tinuturo ng Panginoon sa atin, sa aha ho natin po ngayon. Ang sabi ho sa ating pong aha po today is that kaya ho tayong pagyamanin ng Panginoon sa lahat po ng bagay, sa kung ano man po yung meron po tayo. Kailangan po natin pong ipagkaloob po yun. Kapag po meron po tayong mga halimbawa, meron pong mga sa church, halimbawa, no? Meron sinasabi doon na mag-pledge po tayo para ho sa isang gawain, para sa isang program. So, ibigay ho natin yun, yung ating pong kaloob na yun. Kasi ang Panginoon po ang pinaglalagakan po natin ng mga bagay na ibinibigay po natin. Sa church man po ito or sa mga tao na nangangailangan. Kasi dito po, ang example po dito is mga kapatiran sa Judea not in the church, but the people, the saints in Judea. Kumbaga, ito po yung mga kapatiran ho natin na nangangailangan. Ito po yung pinagbibigyan po nila. So, ang ating pong more action, kapag naman ho tayo nagbigay, hindi naman ho yung magbigay po tayo na napipilitan. Kasi ang sabi ho dito, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Baka mamaya yung isang kapatiran sabi niya, ay, malaki ang ibibigay ko ngayon. Ikaw parang gusto mo na pantayan din yung ibibigay niya. Wag ho ganun, mga kapatid. We should give ng sarili po nating kapasyahan sa atin pong sariling kakayanan. Kasi it's not amount ang tinitignan ng Panginoon kapag tayo ay nagbibigay. Magbigay ka nga po ng malaki, pero hindi naman bukal sa loob mo. After mo namang ibigay, ang dami mong sinasabi. Maigi pa po na hindi po tayo nagbigay. Kapag nagbigay po tayo, meron pong kagalakan kapag tayo ay nagbibigay. Dahil ano po ang sabi po diyan sa binasa po natin? Sabi po diyan is that hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Iba po ang joy, no, kapag tayo po ay nagbibigay, lalo na pag alam mo na nakatulong ka sa iyong kapwa, na may pagkakataon na na-convict ka. Meron isang beses, no, i-testify ko lang po. Isang beses na may nag-testify ko sa church na isang kabataan at sabi niya parang naiyak po siya sa kanyang patotoo dahil sobrang hirap daw po ng buhay nila dahil sa pandemic ay naapektuhan po ang kanilang source of income ng kanyang parents. So nung time na yun, parang kumbaga sa aking budget po ay budgeted din. Pero alam niyo yung ang lakas po ng
conviction sa puso ko na sabi ko, Lord, nakakakain pa naman kami ng maayos sa panahong ito. Kung tutuusin, may konting extra pa naman. Talagang I just want to bless this KKB kasi parang sobrang na-burden po ako sa kanyang testimony. So, minessage ko siya. Sabi ko, pwede bang makuha yung yung GCash mo? Sabi ko sa kanyang ganun. Bakit po, tita? Sabi niya ganun. Sabi ko, lang, may konting blessing lang sa'yo ang Lord. So, nung natanggap niya po yun, alam niyo talagang mararamdaman mo sa text niya na sabi, sobrang laking-laking tulong po ito sa amin. Sabi ko, pasensya na kasi konti lang, sabi kong ganun. Pero alam niyo yung maramdaman mo sa kanya na masayang-masaya siya, na natulungan mo siya sa kanyang sitwasyon. Alam mo, iba yung joy na mararamdaman mo. Bagamat alam mo na parang, kumbaga isipin mo na, ay, malaki yung mapupuntahan din nun, no? Pag kayo ibinigay mo. Pero, yung mararamdaman mo na kagalakan, hindi kasi yun nababayaran po ng ng pera. Yung joy, higit sa lahat na alam mo na sinunod mo yung conviction ng Lord sa'yo. Iyon po ang pinakamahalaga. Kaya mga kapatid, sa atin pong AHA po for today, let's remember that when we give, sa atin pong action po, let's desire na when we give, ang unang-unang maparangalan po ang Panginoon. And in return, siya na po ang bahalang magbigay po sa atin. Ang ganda nga po ng pangako ng Panginoon, sabi niya, yung pagpapala na ibabalik niya po sa atin, higit pa sa inyong pangangailangan, no? Higit pa. So kung ano man po yung atin pong needs po today, kapag ka po tayo ay nagbigay, para tayo nagde-deposit, parang sa sa bangko, no? Mayroon kang nag-deposit ka. So pag nag-withdraw ka, you expect na may i-withdraw ka. Amen ba? Paano po pag hindi tayo nagbibigay? Pag meron ho tayong pangangailangan, parang ang hirap hindi ka na, parang hindi mo ma-expect na merong babalik sa'yo kasi hindi ka naman nagbigay. So parang sa ATM mo na hindi mo ina-expect na, halimbawa, hindi mo binibilang kung how much yung dinideposit doon. One time na ngailangan ka, nag-withdraw ka, makita mo, ay, ito na pala yung balance ko. Which is more than what you need. Di ba? Ang principle po sa ating pong pagbibigay. Tanim lang po tayo ng tanim. And one of these days, pag nangailangan po tayo, lambingin po natin ang Lord. Ang gandang lambingin ng Panginoon, Lord. Withdraw naman po. Di ba, mga kapatid, no? Ganon, meron tayong ganon sa Panginoon kapag tayo po ay laging nagbibigay. Lord, I need this po ngayon. Pwede po bang pa-withdraw? And the Lord is able to bless us in return. Hindi po natin ina-expect po yan Si Prophet Elijah nga, nung panahon ng nangangailangan po siya, sino po ang inutusan ng Panginoon para pagpalain po siya? Isang raven para ipagkaloob yung kanyang pangangailangan every day. Fresh po yun every day. And nung naubusan po siya, meron na pong kinausap ang Panginoon na isang balo para ipagkaloob yung kanyang pangangailangan. So praise God, the Lord is able to bless us in a way na hindi po natin ina-expect. Amen po ba? Kasi sabi po dyan, higit sa lahat ng inyong pangangailangan, ang pangako ng Panginoon po sa atin. And in return, mga kapatid, alam nyo, yung mga tao na binibigyan po natin, ano po ang gagawin nila? Unang-una, sabi po dito sa ating pong, sa verse 14, sabi po dito, buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na ipinamalas niya sa inyo. Praise God. Hindi natin alam, nagkakaroon para tayo ng mga intercessor kapag tayo ay nagbibigay. Yung mga taong binibigyan pala natin, ay nag-i-intercede for us, Lord. I-bless mo si Sister Irene, i-bless mo si Sister Jenny, i-bless mo si Sister Ruby. Yan, yung mga prayer nila kasi naranasan nila yung blessings to our lives. Nagkakaroon pala tayo ng mga intercessor. And in return, sabi po dito, ano po ang gagawin po natin? Gagawin nila, sila po ay magbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. They will give glory to our God. Imagine nyo yun, kapag tayo ay nagbigay, nabibigyan pala ng parangal ang Panginoon sa mga buhay po natin. Amen. Ang sarap naman po no, na nag-bless tayo sa iba, pero ang na-bless sa buhay po natin ang Panginoon. Yan. Praise God. Napakasarap pong na bulay-bulayin ang ating pong AHA for today, na ipinapakita po natin po dito na kapag tayo ay nagbibigay sa ating kapwa, sa gawain po ng Panginoon, ay nandun yung pananampalataya po natin. Kasi
faith without action is dead. Sabi nga po sa salita ng Panginoon. So, when we give, there is an action. No? There is an action of our faith kapag tayo po ay nagbibigay. At katulad din po ng sinabi ko sa aha ko kahapon, kung nabasa po ninyo, sabi ko doon is, we can give without loving, but we cannot love without giving. Kapag mahal po natin ang Panginoon, mag-uumapaw po yan sa puso po natin. Yung pagbibigay po is just, it's just, kumbaga ay, ano ang tamang term po doon? Parang action po ng ating pagmamahal. Kumbaga, love is it. We give our love through our giving. Kumbaga, meron tayong action doon po sa sinasabi natin, mahal po natin yung mga perishing soul. So ano po yung action na gagawin natin para maipakita natin talagang mahal sila? Magbigay po tayo kasi yung ating pong mga binibigay, nagagamit din naman po yan for the expansion of God's kingdom. Kasi tayo, hindi naman tayo pwedeng, lahat tayo pwedeng mag-share ng salita ng Panginoon. So yung mga ginagamit ng Panginoon, katulad po ni Paul noong unang panahon, no? Wala siya ang talagang pinapahayo ng Panginoon na magpahayag ng kanyang salita. So in return, meron po mga tao na nag-bless sa kanyang buhay. So ganun din po tayo. We are being used by God to bless those people na nagpapahayag ng kanyang salita. So in return po, nagiging kabahagi po tayo sa ang buhay po natin sa pagbibigay na mai-share po mas lalo pa ang salita po ng Panginoon. Saka yung mga kapatiran po natin, mga nangangailangan, ay kumbaga nagkaroon po ng at ease yung mga buhay nila kapag nare-receive po nila yung mga pagpapala na ibinibigay po natin. Amen po ba? Amen. Siguro po dahil medyo maaga pa tayo. Ay, 8:30 na pala, no? So siguro possible po today kung gusto niyo pong mag-share ng isang experience niyo sa buhay na nakita po ninyo yung result ng pagbibigay po ninyo. Na halimbawa, na-convict po kayo na magbigay. Ano yung nakita nyo na pagpapala ng Panginoon sa buhay ninyo? Meron po bang gustong mag-share ng ganyang experience? Amen po ba? Ako po si Siguro mga Strini. dalawa lang Ako po si Strini. po yun. Hello po. Sir MJ po ba yun? Opo. Yan, amen. Ano po ako kasi nasa ibang lugar po ako. Sige Ano po, sige. yung sa akin po, ang conviction po sa akin ng Lord is yung lakas ng katawan na ibinibigay mo sa tao, sa service, ganon. Kasi yan po, hindi po yan nabibili ng pera. Amen. Yun po yung binibigay ni Lord sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit sobrang may edad na ako is nasi-share ko pa rin yung lakas ng katawan ko na hindi yun nabibili ng pera. Yun yung amazing blessing na binibigay niya sa akin na kahit humingi ng tulong yung mga kasama mo, nandyan ka to support, ganon. Na Amen. yung wala kang agam-agam sa puso mo na ginagawa mo to dahil gusto mo lang siyang i-please. Ginagawa mo yan kasi ipini-please mo si Lord, hindi yung tao. Ganon po. Yun lang po yung sa aking sharing. Thanks. Amen. Thank you kay Lord Jesus Christ sa lakas ng katawan po. Amen. Amen. Praise Apo. God. At ang pangako naman po ng Panginoon po sa ating pong aha is sa lahat ng bagay, tayo po ay, sabi niya, lagi ninyong matutulungan din ang iba. Kaya sabi ni Sister MJ, ang kanyang kalakasan, grabe no, sabi niya, kahit na matanda na daw siya, yung edad niya, pag kumembot po yan, napanood ko yung video niyo, para namang hindi halatang mga edad, Sister Ana, grabe ang mga katawan, nakaka-bless, nakaka-amaze kayo. Praise God. So, tama ho yun, no? Yung kanyang kalakasan, yun ang pinagyayaman po ng Panginoon. Kasi sabi po dyan, sa lahat ng panahon, maging sapat kayo sa lahat ng bagay. So, sa kanya, yung kanyang pisikal na katawan, ang pinagyayaman ng Panginoon para makatulong din po siya sa iba. Yan, praise God. Sige, sino pa po? Isa pa po. Sino pa po? Meron pa po ba? Ako, Sister Trini. Sister Ana to. Ana, ayan. Sige po sis. Go ahead po. Yes. Sundan ko lang yung yung sina Jay na 'di ba? It's more of yung financial, yung pagtulong, no.
kung hindi porkit na may sobra, yun lang ibibigay mo. Sometimes when you give, parang when it hurts na in your pocket, mas okay pa yun eh. Parang, eto na lang yung pera ko, sige na lang, di ba? Hati na lang tayo, o sige. Because I know that God will provide, no? So especially, thank you for all the blessings. Parang inisip ko, binigyan ka ni God ng sobra-sobrang blessings. So, might as well you share it, no? Saka, parang there's no limitation for anyone. Hindi pwedeng sabihin mo na you cannot give kasi hindi lang naman in financial eh. So no limitations kasi pwede at the same time na-help mo rin yung spiritual niya eh. Hindi lang kasi yung nakapagbigay ka. Kasi kailangan mo din malaman yung minsan nagbigay ka, malaman mo din kung yung pinagbigyan mo ba eh naging okay siya, no? Parang namo-monitor mo rin. So, giving is not only just for the sake of giving. When you give wholeheartedly, with an open arms, no? So, minsan, yung iba nga sasabihin, wala akong pera, wala akong ibibigay. Pero alam mo, makakapagbigay ka pa rin eh. Kasi minsan, magbigay ka ng advice, no? Parang you don't always give them the fish eh. But you also help them how to catch the fish. Para lifetime yon. Saka yung reward na sinasabi natin na hindi yung nakapagbigay ka na na-please mo yung tao, but you please God. And I know that you will have a place for the kingdom of God because you do good deeds. The deeds that it's not when yung people in need that really in need, no? And then the believers talaga, yung mga faithful na talagang wholeheartedly with an open arms, makakapag-give by service, giving your time. Yun, Sister Tini. Amen. Praise God. Alam niyo po nakakatuwa no na habang tayo po ay lumalago sa atin pong pagkakakilala sa Panginoon, yung atin pong mga action, yung atin pong mga sinasabi ay nagagawa na po natin ng action, hindi lang yung kumbaga sa bibig lang yung mga sinasabi po natin. But now, katulad ngayon na pag-aralan po natin no Christian stewardship, tapos yung aha po natin today, ang ganda nung sinabi ni Sister Ana no, yung minsan yung advice sa kanila. Meron po mga moment na siguro may dumating sa inyo na parang suicidal na, no? Pero binigyan ka ng Lord ng wisdom para tulungan po itong taong ito. And minsan nga yung yung makinig ka sa mga sentimiento ng iba, it's also a way of giving your time to them na makinig ka sa kanila sa sinasabi nila. And the Lord in return nga, sabi nga ng pinangako niya sa binasa po natin sa lahat ng bagay, pagyayamanin po tayo ng Panginoon. Wisdom, talents, skill. Amen po ba? So, sa lahat ng pagkakataon, ibig sabihin mo, kagaya po ng sinabi ko kanina, na in everything, hindi ho aksidente na mangyayari po yan sa buhay po natin. Hindi aksidente na may lumapit sa'yo. Dahil alam ng Lord, ikaw yun. Ikaw yung taong pinag-pray ng taong ito na tutulong sa Kanya. Amen po ba? Kaya wag nating tipirin, sabi ni Sister Ana, no, na talagang unlimited yung kaya po nating itulong sa iba. Amen. Agree po ba kayo, mga kapatid? Sige po, Sister Irene. Palakpakan po natin ang Panginoon. Marami po tayong natutunan, lalong-lalo na po sa ating pong pamumuhay bilang Kristiyano po. Minsan nga po, may narinig ako minsan sa isang Kristiyano na meron pong ang taong nagsuko ng buhay sa Panginoon. Minsan, ang pinaka-huling-huling isinusuko niya ay yung bulse, di ba? Yun yung parang hirap na hirap gawin ng isang Kristiyano na hindi po ganun daw kadali na even yung pagbibigay ng tithes, kasi hindi po tayo talaga used na gawin yun. Yun po, praying na tayo pong lahat po ng aspeto ng ating buhay ay totally po talagang masurrender po natin sa Panginoon. Pang magawa po natin ang nais po ng Diyos na gawin po natin, kasama po dito ang pagbibigay po. Kung ano man po ito, talento man, ipagamit po natin yan para kay Lord. Yung oras po natin, di po ba? Ang 10% naman po ay even po sa ating time, no? Meron po tayong 24 hours, so yung 10% po ng ating time per day ay spend po natin para sa Panginoon. No, hindi lamang po yun sa financial. Kaya nga po meron tayong quiet time. Yan, meron tayong quiet time. Kasi si Lord talagang
24 oras, 24/7 na nakatunghay po sa atin. Kaya tayo rin po ay magbigay ng panahon. Salamat, merong DM-Pad, no? Salamat sa Panginoon, merong DM-Pad. Sabi ko nga, kung walang DM-Pad, Lord, ano kayong mga pinaggagawa namin ngayon, no? Di ba po? Ang ganda po ng sinabi dito sa Kawikaan, sa Old Testament. Kawikaan chapter 11, verse 24 and 25. Ang sabi po dito, ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. So, ang mga tao daw pong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Sa verse 25, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. No, ang tao daw pong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Yan po ay nasa Kawikaan, chapter 11, verse 24 to 25, or Proverbs po sa English. Meron pa pong isa, Kawikaan, chapter 19. Kawikaan, chapter 19, verse 17. Ang sabi po dito, kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa'yo. Ang ganda po, no? Pag daw po tayo tumutulong sa mga mahihirap, no? Nagpapautang daw po tayo sa Panginoon. At si Lord po ang magbabayad sa atin. No? Nakakatuwa naman. Talagang ang hindi po lingid sa Panginoon ang lahat po ng ginagawa po natin na pagtulong. At alam niyo po, bilang Kristiyano, nasa puso't isipan na po natin na lahat naman po ng meron tayo galing kay Lord, no? Lahat naman po ng meron tayo. Kayo po ba'y nasa inyong mga tahanan? Tingnan niyo po ang kapaligiran ng inyong tahanan. Lahat po yan galing sa Panginoon. Lahat po ng meron tayo galing sa Panginoon. At kung meron pa po tayong matatanggap, syempre marami pa, no? Lalong-lalo na po na tayo po ngayon ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Lahat pong yan ay ibibigay po ng Lord. Lalong-lalo na sa mga tao na, Lord, i-bless mo ko, yung ganyang panalangin. Pag na-bless mo ko, Panginoon, ng todo-todo, gusto ko pong makatulong sa aking kapwa. Gusto ko, Panginoon, na ang pagpapalang ito ay magamit para sa expansion ng iyong kaharian dito sa lupa. Pansinin niyo po, nung hindi pa po tayo totally na sinusurrender ang buhay sa Lord, kapag may dumarating na financial na pagpapala sa atin, ano po ang ginagawa natin noon? Sige po. Diba, iniisip natin agad, may bibilihin tayong mga material na bagay. Shopping, sis. Po, shopping. Shopping. Shopping, ganyan. So, yun po, no, talagang, ngayon po, iba na. Ibang-iba na. Tinuruan po tayo ni Lord. Salamat sa Panginoon na tayo po yung mga pinili ng Panginoon na matuto sa tamang pamamaraan kung paano po gagamitin ng mga pagpapalang ito na kanya pong ibinibigay. Praise God. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat. Ang dami po naming natutunan ngayon. At kahapon po, nakita ko, no, na ang atin pong DM-Pad group, ano po bang group sila, Sister? Group 3 ba kayo, Sister Vivian? Opo, sis. Yan, sila po ay nagkaroon ng pagkikita-kita. Ila Sister Emmy Pineda. Praise God. At naku, naunahan nyo na ako, ha? Pinapakahabol kay kahapon, sis eh. Opo, yan. Ayan, mga kapatid, ang DM-Pad. Sa bagay, ang DM-Pad Group 1, sila Sister Ana Clemente, palagi rin silang nagkikita-kita at nakikita ko kumakain po sila sa labas, ano, at nagbabanding po sila. At kahapon, Sister Emmy, nakarating po sila Sister Vivian. Oh, thank you po kay Sis Emmy. Yan, sa, ano ba yun? Sobrang Bukawi, pag-aasikaso po. Bulacan. Marilaw po. Marilao, Bukawi, Bulacan. Praise the Lord, nakakatuwa po. Hindi ko lang ma-imagine kung naubos nyo ba yung handa niya na ibinigay sa inyo. Nakakatuwa po, ano, praise God. At looking forward po na tayo po ay magkasama-sama at magkita-kita din po tayong lahat. Mga kapatid, no, ipag-pray po natin in God's perfect time na gumawa po ang Diyos sa kaparaanan kung papaano man po ito, no, si Lord na po ang bahala kung papaano po niya ayusin ang ating mga schedules.
Praise the Lord, praise the Lord. Yan, Amen. maraming salamat sa ating kapatid na Sister Trini na nagbahagi po ng kanyang devotion sa 2 Corinthians chapter 8 po. Chapter 9 po pala tayo ngayon, chapter 9. So mag-submit pa rin po kayo ng inyong aha. Yan, kung ano po ang inimpress ng Holy Spirit sa inyong puso papatungkol dito po sa ating pagbubulay-bulayan ngayong araw na ito. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, dadako na po tayo sa ating closing prayer. Ngayong umaga, we are 36 po dito sa ating Zoom room. And mga kapatid, lalong-lalo na po ang ating mga DMPAD group leaders po. Yan, baka pwede niyo pong kamustahin ang ating mga miyembro, no, na hindi po natin nakikita na nakaka-attend po dito sa ating DMPAD. Kamustahin niyo po sila. Kung kamusta po ba, ba't hindi po sila nakaka-attend, kung ano po kalagayan nila. Yan, para po ma-update po tayo. Ang hirap kasi, no, pag sa isang pamilya, merong kulang na isa. Sino po dito yung hindi matutulog hanggat wala yung anak niya? Diba, may mga ganun po. Talagang hintayin mo. So, ibilang po natin na tayo'y pamilya, na kapag wala po dito, ay, nasa kaya si, yung kapatid kong si ganito, kamusta kaya siya? No, baka may kailangan ipanalangin para sa kanya. Yan po. Yun po, magkamustahan. Hindi lamang po ang group leader ang asahan natin mag-follow up. So tayo rin po mismo. Kasi parang hindi kumpleto tayo pag wala si ganito, si kapatid. No, kaya ito po yung reminder lang po naman. At kasi napakasaya pag kumpleto yung pamilya. Sino dito yung pagka family day kumpleto po kayo, talagang sobrang lumulundag yung puso mo sa tuwa, sa pagkabuo po kayong pamilya. Nandiyan ang mga anak, manugang, mga apo, ay talaga naman ang saya-saya. Kahit pa sabihin simpleng-simple lang ang inyong pagsasalo-salo ang pagkain, ang mahalaga yung pagsasama-sama at pagkikita kamustahan. Yan, ituring po natin na na tayo pamilya, no? We are spiritual, spiritually tayo po'y pamilya, hindi man po sa laman. No, meron po kasi tayong pamilya sa laman, pero tayo po spiritually, biro mo, yung ating pamilya na atin pong nabuo dito sa DMPAD, madadagdagan pa to. Amen? Lalaki pa to. Lalaki pa po ang pamilyang ito. At yung pamilya pong ito, hanggang eternity po ito. Amen. Eternity. Tayo pa rin po yun. No, sa itinakdang panahon ng Panginoon, tayo pa rin po, magkakapit-bahay tayo. Ang mga mansion natin sa kalangitan, magkakapit-bahay po tayo. Diba? Magkikita-kita pa rin po tayo until eternity. No? Pero tayo po, sabi ni Lord, ay, marami pa kayong gagawin dito. No? Marami pa ang makakilala sa Panginoon, tatanggapin si Jesus as Lord and Savior. Gagamitin pa ng Lord ang buhay po ng bawat isa sa atin. Ipalalaganap pa natin ang salita ng Panginoon. Meron pa po tayong misyon, di ba? Sa mundong ibabaw. Kaya mahalin po natin ang ating buong pamilya po ng DMPAD at patuloy na tayo po yung magtawag pa ng mga miyembro, no, na baka may mga umattend po dito na na-invite ninyo, pero after ilang days hindi na sila naka-attend. Yun, i-follow up nyo lang po. Alam nyo ba mga kapatid, na ang pagpa-follow up po, yan ay paglilingkod sa Panginoon. Yan, ang pagpa-follow up po, yan po ay ministry. Ministry po yan. Hindi po, hindi pa ako naglilingkod kay Lord kasi hindi pa naman ako nag-share ng word of God. Hindi po. Once kayo po yung nag-follow up, once kayo po yung nangamusta, pinalo up nyo po ang kapatid natin na hindi na po nakaka-attend, yan po ay paglilingkod natin sa Panginoon. Tandaan nyo po yan, mga kapatid. You are serving God. Sa follow-up ministry, that's ministry po. Paglilingkod po sa Panginoon yon. Kaya una-unahan tayong mag-follow up mamaya. Una-unahan tayong mag-follow up at mga musta. Kamusta po ba sila? Ano po bang kalagayan? Baka may pagpipray po sa kanila eh. Yun po yung parang baka may kailangan ipanalangin para po sa kanila. Tapos po, pag natuklasan nyo, may dapat palang ipanalangin, ilagay nyo po sa group chat. Ilagay po sa group chat. Ipanalangin po natin itong ating kapatid, no? Meron po siyang prayer concerns.
Pamilya po kasi kayo. Yan, praise God. So tayo po ngayon ay dadako sa ating closing prayer. Praise the Lord. Salamat ng marami, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat sa napakagandang kapahayagan, Panginoon, na amin pong napakinggan for today. Lord, ito po ay patuloy na magrema sa aming puso. Itatak mo, Panginoon, Lord, ang iyong salita sa aming puso at maging gabay, Panginoon, sa aming buhay. Nais po namin, Panginoon, na ang kalooban mo ang siyang maganap sa aming buhay. Lord, kung kami nahihirapan sa ganitong aspeto, Panginoon, tulungan mo po kami, Lord. Tulungan mo kami na mabago ang aming puso, maging ang aming isip, Panginoon, at magbigay po kami, Panginoon, ng buong pagmamahal, Panginoon, Lord, na hindi po kami napipilitan, Panginoon, bagkus ang aming mga puso ay punong-puno ng kagalakan, Panginoon, na kami po ay magbigay, na kami po ay tumulong, sapagkat Lord, ano man ang merong itutulong kami, hindi naman po ito dahil, Panginoon, sa aming sariling kakayanan at lakas, kaya na-acquire namin ang mga pagpapalang ito. Napakalinaw, Panginoon, ang lahat ng meron po kami, Panginoon, ito po ay galing pong lahat sa inyo. Wala po kaming aangkinin, Panginoon, na anuman, Panginoon, dito sa mundo habang kami nabubuhay. Because wealth and honor comes from you alone, Lord. At ikaw po ang nagbigay sa amin ng ability, Panginoon, upang magkaroon kami, Panginoon, ng kayamanan, na kung anumang meron kami dito sa lupa, Panginoon, galing pong lahat sa inyo ang lahat ng ito. At maging, Lord, sa aming pong pagbibigay at sa aming pag-share ng aming pagpapala, Lord, we pray in Jesus' name, Lord, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay lubos, Panginoon, na ganapin, Lord, ang lahat ng nais mo po. Lord, wala po kaming hinihinging kapalit, Panginoon. Ang nais lamang po namin ay matupad, masunod, Panginoon, ang kalooban mo sa aming buhay. At makita ka, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Because you, our God, is a generous God. Ibinibigay mo po ang lahat-lahat para sa amin. At ang pinakamaganda sa lahat, Panginoon, ay natamo namin ang kaligtasan, Panginoon. Meron kaming assurance of salvation, Panginoon, sapagkat, Lord, yung pagbibigay, the greatest gift, Panginoon, na ibinigay mo sa amin ng iyong bugtong na anak. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Kaya kami, Panginoon, Lord, inakata mo. Meron kaming siguradong kaligtasan, Panginoon, in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, Lord, sa mga walang kakayanan na tumulong sa mga panahong ito. Lord, we pray in Jesus' name na ang bawat isa, Panginoon, ay lubos na pagpalain mo po, Lord. Sapagkat, Lord, ang lahat ng taga-DMPAD, ito po yung mga generous na mga anak mo, Panginoon. Many times, Lord, ang iniisip, Panginoon, ang nilalaman ng puso, sa Kumari Club pa lang hanggang ngayon, Lord, sa DMPAD, ay ang makatulong sa kapwa, magkaroon ng mga programa, Panginoon, para tulungan ang aming kapwa, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga kabataan, ang mga bata, Lord, sa orphanage, Lord, we pray na magpatuloy, Panginoon, ang pagtulong sa orphanage in the name of Jesus, in the name of Jesus. Na wag po naming malilimutan, Panginoon, Lord, ang aming ginagawang pagtulong sa mga ibinigay mo sa amin, Panginoon, na amin pong babahaginan ng pagpapala. Maraming pong salamat. Lubos sa pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa na handang-handang magbahagi ng kanilang blessings, Panginoon, in Jesus' name. Lord, pagpalain mo ang lahat ng aming kabuhayan, negosyo, trabaho, lahat ng pinagkukunan, Panginoon, ng aming kabuhayan. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng gawa ng aming mga kamay. Panginoon, pagpalain mo po, bigyan mo po kami, Panginoon, ng higit supernatural wisdom, Panginoon, Lord, upang ang bawat opportunity na ipinapakita mo po sa amin ay lubos po naming maunawaan, Panginoon, maintindihan po namin, Lord, marinig po namin ng klarong-klaro ang boses mo sa mga instructions mo, Panginoon, sa aming buhay, upang, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng masaganang pamumuhay. Lord, sapagkat yan po ang pangako mo, Panginoon. Naparito ka, aming Panginoong Jesus, to give us life and have it more abundantly in the mighty name of Jesus. And we rebuke
And we rebuke in the name of Jesus lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa, lalong-lalo ng ang spirito ng kahirapan, spirito ng sakit karamdaman. In Jesus' name, we rebuke all evil spirits in the lives, Lord, ng bawat isa po dito po sa DMPAT. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na dinedeklara namin, Panginoon, na ang bawat isa ay pasasaganain mo, Panginoon. We declare the victory in our lives in the mighty name of Jesus. Maraming pong salamat, Lord. At idinedeklara namin that Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our family. Jesus is Lord over our health. And Jesus is Lord over our finances. Jesus is Lord all over the world. God bless the Philippines. God bless Israel. Maraming salamat. And we declare the love of the Father, the grace of the Son, our Lord Jesus, and the precious and the sweet presence of the precious Holy Spirit be with us all now and forever. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Welcome po kay Sister Christina dito po sa DMPAT. God bless po. Picture po. Amen. Amen. Welcome doon na Sister Christina. Naka-open mic niya si Hindi ko alam eh. I-open mo nga. Open camera. Welcome po, Nanay Christy. First time po Praise niya the nag-join. Lord. Glory to God po. Yes po. Ayan, nanay. Ayan, Nanay. Oh. Ayan. Sige po, picture po tayo mga kapatid. Glory to God. Salita ka na. Yan. 1, 2, 3. Glory to God. Glory to God. Ito pa po. Ito na yun. Naka-on yun. Naka-on. Wait po. Ito pa po. Open po natin ang camera. Hello po. 1, 2, 3. Hi. Jesus. 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 Praise the Lord. Sige po, magkita-kita po ulit tayo tomorrow mga kapatid sa ating DMPAT. Yes po. I love you all with the love of the Lord. Bye po. God bless. Thank you. God bless you all po. Amy, Ingat po thank kayo you sa lahat. hapon. Thank you. Thank you. Kayo ng pictures nyo. God